Yus! Alalay mo nga, baka makabakit ka sa baga mong amo. 300 pero may naiyak. Sabi niya. Pinasa niya. Kaya mo yan! Go ang admin ng Earth eh. Go DJ! We love you DJ! Morning! Good morning! Bali ang first stop natin is yung capital town, yung Macdo. Then sunod yung HQ, yung Sakit. Kasi may hihintay tayo doon na ibang mga riders pa. Then sa Sakit na bahay. Easy lang tayo sa ride. Start kami sa... Tumami nag-start? Sa tray. Basta sumusunod lang kami sa lead ng mutual friends. Sweep Camp Out 2026. Let's go! Nakakasabay ko si Ram. Feeling ko yung POV ng T3 pag pinapanood ko. Pero kami, demo version ng T3. Parang tagal ko nang di nakakapagpatag ng ganito kahaba. Hindi ko na mabilang yung hiccup ko.
Ay, ito pala. Kanina pa lahat. Big and bike. Wala na mga malagutan dito. Ay, so nice yan. Morning po. Morning po. Umaga, mga kaibigan. Umaga, Sa duty kayo na. Sinamahan mo ka na naman. Sa ilis, Hindi ka na talaga. Oh, yan. Uulan na sa wakas. Uulan. Uulan. Hindi po. Okay lang po. Tuloy lang po. Sayang jacket. Kaya pala. Oh, kulit eh. Pipinsan na kayo? Oh, pipinsa kayo? Oo. Oh, talaga? Ayos. Tumila na. Banat na ulit. Anthony! Sabi? Si Babe, makapag-asawa na ba din si Babe? Ram, nandiyan ka ba, Ram? Happy birthday! may lalagyan po kayo. Mantika type. Mantika. Peanut butter type. Ulit. Isang minute.
Ayun siya, Jay, tinan mo yung pa. Tapos ang maganda, pag naputol siya, kunyari ang sira, mabubuo mo pa rin kasi meron kang ayun. Tapos may... Diba yung ano, yung Shopee seller niya. Tataka yun. Ang daw maganda eh. Jay, pasungan mo. Ano ko sa mantika? Okay. Ito ang Anong pagsolo? Dili na ako yan. Load tag. Kumaka. Sa taas. Where's the middle? Untangle na ba? Untangle. Untangle na. Huh? Hindi na ako eh. Ano na yan? Ikaw muna ang tubig. Sa kabilang side. Lalamig yung red. Oh man, ito na safe lang. Lumubog. Parang ang bukas na. Ibang klase ka talaga, boss. Bike with mama. Ibang radyo. Yeah, sticker ya. Yes sir. Ay si ano, si Eugene. Sakto sa e-bike namin to eh. Sakto sa e-bike. All from art. Ako to eh, misis ko eh. Ganda. Ganda. Okay, 500 ko dyan. Ba? Yun nga, wala na ako pare. Eh, si Andrew. Tanggapin nyo na kahit ayaw nyo. Hindi ko na dinamihan kasi pre ano, wala tayong storage eh. 1, 2... Tumira ng... Nalo ko short din. Oh yeah. Ikaw na mo ya. Kaya ni mo yan pre, parang wala ka naman tiwala. Wala kasi. Okay ba sa'yo? Parang magkokolaps ako ah. Paalam ng mga tao na Wala eh, ano eh. Ang bilis kasi magpatakbo ng motor eh. bago umutok ang gera doon. Gumigit na kasi nakabisikleta. Gumigit na kasi. Bago umutok ang dami ng hindi. Dreadlocks na pre, bigla. Sarap. Hindi ka sa mga insekto. Ano muna? Game. So, yan, meron kaming may pag-uusapan tayo ngayong gabi. Para lang merong pinaka-body yung magiging ganap natin dito sa Sweep Camp. So, nag-decide kami as a group na pag-usapan yung mga essentials sa bike camping. And na rin, sama na rin natin yung LNT principles para lang i-share din sa mga gustong mag-bike camp or camping in the future. Sorry man. Nakakaiyak. Sorry. Nakakaiyak. Piano eh. Maganda. Gusto Okay, ko, sige, maganda sige, yun. sige. Maganda yun. Sige. So, simulan natin. So, syempre, since bike camping nga, ang unang-una, ang pinaka-essential is yung tent. So, simulan natin. Ay, guest pala natin si Eugene. Sama si Eugene na pasama sa amin. Hello po. Uy, may palakpak! Bak mo eh. Buti na lang po at nakahabol ako ngayong gabi dito kahit may sakit po at di nakapasok sa trabaho kanina. Sakto na dito na tayo ng tent si So, ayun. Ikaw, men, ano yung ginagamit mong tent? Sa Well, ako
kung pipili kasi ako, usually hammock talaga ginagamit ko. Pero dahil wala masyadong puno dito, sabi ni Kuya Nog, nag-tent na lang din ako. Hammock kasi ginagamit ko yung magaan, madaling i-store, tapos tarp lang kailangan mo na idagdag. Tapos madaling kalasin, madaling ikabit. Ang problem lang is pag walang sasabitan. Sino may bagong tent sa atin ngayon? Okay naman siya, komportable sa malaki. Di tulad ng ano. Saka matibay din naman. Saka hindi tulad ng ibang tent na sobrang nipis ng tela. Kasi maganda din yung waterproofing niya sa ano, tumatalbog lang yung tubig. Body packs yan eh. Ay, desert pa. Desert, Desert packs. Desert. Sige, Share ko pakita pala natin. Pakita natin yung link niyan. Pakita natin yung link niyan. Okay. Hello. Yan, yan. Bago lang kasi sa akin, trinay ko yung nature hike. Dala ko siya ngayon. May ano lang kasi medyo mabigat siya, 3 kilograms. Pang 2 tao kasi siya. 2 to 3 person. Pero ngayon, mamaya, matatry ko na siya kung pero sa tingin ko maganda naman yung mga sinasabi sa review na ayun nga, komportable siya, mas matibay. All weather ba? Kumbaga all weather. Ganun. Bago lang din, unbranded siya sa Shopee. Gusto ko lang i-try yung handling niya. In terms of yung kung paano ko siya ipapak sa bike. Yun lang. Gusto ko to tent nito. Yung mga Gusto ko single lang- fold. Oh, yung Dati, single fold lang na para siyang binabato lang. Alam mo yung foldable na mga pinamimigay na pamaypay. Parang ganun siya. pero So, dati nagpapagawa kami yan, bro. May nagpapagawa sa amin yan. Single Yung fold sa- tent lang talaga. Tapos sa lahat hila. entrance? Kasi sobrang gaan niya, sobrang liit lang. Oo, oo. Kaya pag naka-fold siya, para siyang planggana. Hindi ko na ano pero magaang. Magaan yan. Siguro, Magaang, mga- magaang. Walang one yan. Baka mga Wala, one wala, lang yan. wala. Baka mga one lang yan. Mm. Medyo promising yun, bro. Kaya malalaman. Oh, yan yung brown na yan. Tingnan pero ko lang pero siya. pag nagliligpit ka sa loob, paano? Ayun lang ang challenge sa kanya. Kanina ko lang na-realize. Siyempre, may mga gamit na kailangan ipasok sa loob, lalo unpredictable lang weather. So, kailangan mo ipasok yung essentials. Ang problema, hindi ka kahit yung engine seat or squat sa loob, masakit. So, kailangan man, nakahiga ka. Kaya kanina, magagawa mo dyan. Nag-aayos ako ng gamit, nakahiga. So, ayun lang yung medyo mahirap sa kanya. So, dapat, siguro ang lesson, dahil nga first time kong mag-setup ng ganyan, dapat, pag setup mo ng tent, pasok mo na agad nang nakadukwang ka lang doon sa entrance. Huwag mong pilitin. Kaya lang naman nangyari kanina yun kasi umaambon. Kailangan ko siyang gawin sa loob. So yun lang. Si Ram. Kunin mo yung camera. Ayun, Sa loob ng isang tent. Rams Bello para sa IG. Follow niya. Nakayo, Ram Velo sa IG. Ang gamot ko, Sige, lagay natin yung, lalagay ko yung IG mo doon. priority ko kasi nung bumibili ako nung pumipili ako ng tent is lightweight. Sherpa light siya. Tapos dun ko na lang din nalaman na okay siya kasi na mas okay siya kasi freestanding. Magaan, yun yan. Yung ano ko, yung pinaka priority ko. Yan. Sherpa light na one person. Na oo. One person yata. yun. Kasi Oo. sa akin, bro, Sherpa siya, two person. Mm, So, pero sa akin, mas okay na sa to. akin. Pero pang one person lang siya. Kasi gusto ko ng spacious sa loob. Tapos yung madaling ang gumalaw, hindi ka nakahiga, di ba? Hindi ka parang nasa casket. Nasa casket na. Ito, men, ito. Kung wala pa kayong tent, bili na rin kayo. Kasi para siyang, para siyang Saan mo pinili? pang personal talaga siya, di ba? Water system. Ang water system ko is dalawang 500 ml ba to? Yung Aqua Flask, isang Aqua Flask kasi gusto ko malamig. Isa yung parang normal na bike bottle lang. Oh. Ng tubig. So, ilan total, bro? So parang nagiging 1.5 ml 1.5 yung parate. Sige, thank you. Pasa natin kay Eugene. Bago natin ipasa kay Eugene, sasabihin ko muna experience namin. Sa water naman, sa water consume naman, actually medyo siya parang medyo masyadong broad. Kasi depende yun sa water consume mo. No? Pero ako, pagka sa camping, I recommend talaga at least bawat isa may 3 litro. Pag sa camp, kasi kasama yung cooking, tapos yung pang start mo ng water kinabukasan. Lalo pagka nasa mga, kasi katulad nung nangyari sa amin, di ba? May nangyari sa amin yung sa last video natin, yung sa Pilex. Ilang hours, di ba? Halos 8 hours na walang water source. Tapos yung dala lang namin, tigwa 1 liter lang kami.
So, bitin na bitin, di ba? Kulang na kulang. So, pag sa, at least talaga pagka sa bike packing, pinaka-safe siguro at least 2 liters. Depende pa sa consume mo ng tubig. Ikaw man, yung sa mga part na alam mong wala nang mabibili ng tubig, ilan dapat yung naka-ready sa'yo? Yun, yung parang ito, recent experience. Like, ang kasha, pwede kang magsaksak ng 2 liters sa tubig dun sa frame bag niya. Tapos, meron akong binibili usually na 1.5 din, na ginajam ko na lang either sa sling bag na dala ko or dun sa handlebar bag. Actually, may dala pala ako nito nung last na trip ko na hindi ko pala nagamit kasi nakalimit. Meron akong 500 ml na bote na may built-in water filter siya. Ano yun naman, Sawyer? Hindi, nalimutan Mga ko Shopee yung, lang na pang-filter. ano siya pinasok namin siya na product sa shop. In the absence of that, may ibang mga magandang products din pang filter ng tubig. Sawyer. So, yung life straw, meron din ganun eh. Live straw. Minsan yung tablets din. Tablets. Lalagyan mo ng tablets. Ako yung para dadala akong ma-cure. tablets pagka Kas- ganyan. Kasi parang Shopee lang. for the beginners na magba-bike pack, hindi nyo pa naman may encounter yung totally man versus wild levels. Pero there will be one ride na lahat kayo magaganon dahil sa budol or dahil sa some freak of nature na nangyari. Kung iti-take mo yung risk na iinom ka ng water na hindi kakayanin ng tiyan mo, wala, hindi mo na matatapos. Baka nagsisimula ka pa lang, nasa 2-day trip ka, wala, uwi ka na. Tsaka pwede mo matiis yung walang pagkain, pero yung walang tubig, yun yung Hindi. mamamatay ka mas Pero maaga. so far bro, sa Jenna car, nakailan kuha kami sa mga walls. Hindi, walang nasiraan sa amin nandiyan. Maganda yung malinis pa yung tubig nila dun. Okay Yung pa mga siya. nagde-drip sa wall na malalakas. Oo. Tsaka wala kasing ano dun sign ng community dun sa taas sa may umiray May mismo. umiray na mismo. Kaya mali. Pero after nun, hindi na siguro. Hindi ako mapapainom. Pero sa umiray, mountain na umiray so far. Lahat kami uminom, walang nadali. Ayun. Tapos next, yung ano naman, yung sa cook set naman tsaka sa food prep. Siguro ako na lang speak para sa group. Pag as a group, ang ginagawa namin, pinaghahati-hatian namin. So dapat ganoon yung idea. Pinaka the best talaga. Kung group kayo, group of 2 kayo, normally body maganda eh. Kunyari sa kanya yung burner, sa yung cook set. Tapos yung food hatiin siya equally. Ganun yung talagang ideal. Pero kapag ka mag-isa ka naman, ako may mga gamit din ako na pang one person. Parang mas okay din na self-sustain ka kapag kahit sumama ka sa group, kaya mo yung sarili mo. Tapos sa preparation naman ng food, katulad ngayon, kung nakita nyo mamaya, I'm sure napanood nyo yung mga kinain namin. So medyo familiar na rin ako sa food kasi sa tagal ko nang ginagawa, parang alam ko na yung time na pwede siyang ma-consume. Pagka hindi mo siya na-consume ng mga ganitong oras, masasayang lang siya. So I make sure na dapat ito yung mga days lang na pwede siyang ma-consume. Yung mga menu kong ginagamit. Yeah. Repair kit naman tayo, guys. So next repair kit, sinong gusto magano? Ito si DIY Ron. Sa akin siguro meron akong top 3. Top 1 dapat na hindi mawawala is pump. Kasi bakit pump? Kasi kapag nabutasan ka, pag may pump ka, pwede mong hanginan. Tapos cycle lang. Tuloy-tuloy. Makakasurvive ka. Ito lang. Interior, wala. Pangalawa, multi-tool. For me, sa experience ko, ang number 1 na mga repair na ginagawa ko is using multi-tool. Yung mga casual lang na sa stem height, ganun. Lalo pag bike packing. Kasi yun yung mga normally lumuluwag eh. Yung mga kinakabitan natin ng bag, so kailangan meron kang multi-tool. Yun. Third is patch kit. Di interior. Di interior. One time kasi nangyari sa akin, meron akong interior pero ragusa. Nung pagka-salpak ko, sira rin yung pito. Shout out. Shout out, ragusa. Oo. Baka naman pwede ayusin yun. Oo. Ito naman tigas eh. Oo, wala tayong bias dito. Yan. Ragusa talaga sa experience ko, the best. Kaya ang patch kit ko, yung multiple measure, multiple sizes ng hindi lang yung bilog. Ay umayos ng pito, no? Oo. Kasi kapag pito, may pag-asa pa yun eh. Lalagyan mo lang ng cross, tapos lagyan mo sa gitna, tapos matinding super glue lang, okay na. So yun lang. Top 3. Nice, thank you. Bro, eto again, bike wrench mechanic. So, ikaw. Pangalan pala. Top 1, magdala kayo ng mekaniko.
Wala kayo number one in order sa same lang din, hash lang sa kanya yung gagawin. Sabihin ko, pinakauna siguro multi-tool. Number 2, pump, tsaka interior. Siguro yung pangatlo, tawag dito, patch kit or sealant na maliit na bote lang. Multi-tool, pump, tsaka patch kit or sealant, tsaka interior. Yung three. Well, pinagsama-sama ko na more than 3 na yun. Thank you. Next naman sa navigation, si Ram. Ako hindi, bigay kay Ram yung camera. Hindi kasi talaga ako nagna-navigate. So, Google Maps lang ako, tas offline maps, okay na ako doon. Pero yung mga Strava, give it to Ram! Hindi. Asa Rams Bello nga pala sa IG. Naghahabol ng palo. Based on experience lang naman para sa akin, gumamit ng map apps like Komoot, Google Maps. Yun naman lang yung yung parang doable dito sa Pinas. Ewan ko kung may iba pang Tapos ang gamit ko pang navigate is yun yan, cyclocomputer. Tsaka sa watch, pwede rin sa watch, may mga watch na may map. May friend ako si Anika pala. Yung ginamit niyang cyclocomputer na may navigation and malakas yung battery capacity. Yung Geoid, kalabel niya yung bagong Majin in terms of performance, pero 3,000 lang yata siya. May bisita tayo. Bisita tayo. Tulog na nga ako eh. So, napaka-sweet na itong person na to, si Allen ng Gopar. Tulog na ako. Good night, guys. Ilaw mo. Ayan, since lighting yung bigyan mo ng ilaw. Bombay mo. Mga ganun yung mga marunong magmapa. Pero mahilig din talaga ako magbasa sa Google Map, Google Earth. Ganun lang yung trip ko. Kaya nakakabilib yung mga hilig magbasa. Pero syempre, kanya-kanyang purpose. Sana ma-unlock ko yun, yung ganyan din. Pag mapa-mapa. Pagdating ng time, sino yun? Sa lightning system, Link! Yan, link sa comment. ang pinakamaganda, 100 pesos lang. Okay. Taillight siya. Ay, importante talaga yan para sa Oo, likod. pinaka the best. Huwag kakalimutan. Ano lang to, nakalagay sa niya, description, 3 hours lang tinatagal niya, pero nasubukan ko na almost 6 hours tumatak siya. Hindi siya nalolobat. Tapos naman sa front light, Yan. pinakamalupit. Oh, grabe. Grabe. Doon, sa labas mo, sa labas. Doon sa puno. Sa puno, sa dulong puno, yung malaki. May tamaan ka. Hindi, wala. Tamami mga sakit. Pinaka high beam niya. Siyempre. Kakabulaw. Ito naman, Supreme flashlight Q8. Tawag sa kanya, badass flashlight. Noko ng badass, parang ikaw. Parang ikaw, boy. Badass. Hindi, pero Irit. mahal to. Magkano? Hindi siya Magkano? 4,000. Ba't binili mo yan para magyabang ngayon? Hindi, Para unique siya. hindi. Sanang huli kami ng mga sa amin. Nag-rugby. Paggabi. Ano ko na, lahat ng gamit kong ilaw, ba, ito yung nakalagay sa bike. Actually, dalawa yung settings niya. Nalagay ko sa link. Tapos yung area light na yan, nasa taas ni Jerby. Yan, area light. Tapos ito ring itong headlamp ko, lahat Warsan. So, nirecommend sa akin ng friend ko to. Parang mobile yung Yung ni Taguro. Yung maaway sa gilid. Pero lahat yung try nyo guys, ang mura niyan. Yung Warsan naabot yan ng umaga tapos solar pa yan. Ito may dalawa siya, pang bike siya na malakas tapos may headlamp ka pa. The best na yun. So, yun para sa lahat na. Tamo, lahat meron na tayo. Warsan. Tapos lastly, clothing. Siguro sa clothing naman very common. Kung ano na lang kung sinabing itim na tatatakan, dala kayo itim, tapos naubusan kayo ng tinta. Mga naka all black kayo ngayon. Sinuot ko na lang. So, wala naman. Dry fit. Pero normally talaga, dapat yung, siguro kung ano yung pantutulog mo, yun na lang uwi mo. Tapos mga very light.
Very light. Kung anong pinaka-light na kaya So, niyong kung ano dalhin, yung di ba? komportable. Bilis matuyo. Kahit wag na Patagonia, okay na yun. Clothing, depende sa kung anong expected na weather. Kung maulan, dress appropriately. Madami na din kasing brands kayo na medyo okay yung ano eh. Courier yun, no? Courier okay, Go Far okay din yung... Uy, baka naman! Baka naman yun. Solid yan, solid yan. Solid Sige, yun, solid oo. yan mga yung courier, go far. Tapos, Tapos siguro, just keep it light. Hindi ka naman pupunta sa ganito para mag fashion show eh, 'di ba? So kung ano lang yung kailangan as much as possible. Yun yung mga essentials natin. So sana makatulong sa inyo kung napapanood nyo to tapos gusto nyo mag-camping in the future. Sana. Kung gusto nyo mag-camping in the future, sana may nakuha kayo sa amin. Tapos siguro kung may question kayo, may comment kayo, ilagay nyo lang tapos try nating sagutin. Yun. Okay, so proceed tayo dun sa 7 principles ng LNT. Ito talaga medyo gusto kong gustong-gusto kong ilagay ngayon to sa topic natin tonight. Antayin mo, malalaman mo ngayon. Oh, explain ko nga. Kala mo yun eh. Oh, Tapos, kasi last week umakyat kaming family. Tapos meron akong parang naka short talk na na mahilig siya mag-joiner, parang ang dami niyang sinasabi bundok, na mention ko to kay Arlo. Ang dami niyang sinasabing bundok, kesyo ganito, ganyan, napuntahan niya to, talaga yung mga joiner ngayon. Tapos curious ako, sabi ko sa dami niyang inakyatan. Sabi ko, ma'am, kayo, binibrief ba kayo at least parang basic mountaineering course na crash course lang, mabilisan lang para bago kayo pumunta. Tapos kahit LNT sana ma'am, meron mo kayo alam. Sabi niya, ano yung LNT? Hindi ko lang sure kung pang ilan na, pero patapos mo na yun, pero matatapos mo na yun, tapos hindi mo alam yung LNT. Parang kasing sa amin dati, sobrang basic nun, tapos sobrang essential niya talaga. Para kung talagang nature lover ka, di ba, hindi mo pagtitripan yung nature. Plan ahead tsaka sa travel and camp on durable service. plan kayo ahead and nag-prepare kayo properly, malelesen yung need nyo mag-deviate sa original na plano nyo and less yung waste ng time and yung material waste na magagawa nyo. Kasi pag kunwari na stranded kayo, tas pag magulo yung plano, mag-contribute pa kayo sa waste ng community for an additional day. Sa travel and camp on durable surfaces naman, parang tawag dito, as much as possible, unless kung nag-explore kayo, stay on established routes and trails. Pero kay Eugene, talagang kahit na mahilig siya mag-solo, mahilig siya magbasa, gumawa ng sarili niyang route. Sobrang sobrang open niya to share yung mga routes niya. Katulad nung bago kami nag-Gennacar, kinausap ko siya. So, yung mga ganun simpleng kasama yun sa plan. Yung kay Kinaray, di ba nalink kina Kinaray nun? Oo. Yun. Yun yung... Pero hindi lang kami natulog dun sa nirecommend niya kasi mga punks kami. Kung saan sa kami natutulog eh. Goal ba sa pagbuo ng route is para makagawa ng route na everybody can use, di ba? But kung gatekeep yung trails hindi naman akin yung trails to begin with, di ba? Binigay ni Lord yan tapos naniningil kayo. Mga ganun. Ito na, emphasize na natin. Gusto ko ito talaga. Yung number 3. Dispose, kumbaga naka-caps lock. Dispose of waste properly. So nakikita nyo, ang dumi na ito ngayon ha. Promise namin, liligpitin namin yan, wala kaming iiwan. So, bago tayo mag-continue, ako, personally, yung leave no trace na ganito, yung pagdi-dispose ng tamang trash, mostly, assess mo muna kung talagang may dumadaan, may nagko-collect ng garbage. Kasi kadalasan sa mga remote area, ang ginagawa ng locals, wala silang choice eh. Ang gagawin nila, naghuhukay sila. Maghuhukay sila ng at least mga 6 feet na butas, tapos susunugin nila. Ganun lang parating ginagawa nila. So, kapag gano'n, talagang kahit na anong mangyari, iuuwi ko talaga siya, bibit-biting ko talaga siya. Tapos, or kung saan may alam mo na established na parang may waste and management na maayos, dun mo siya iiwan. Diba? Dispose of your waste properly also applies to human waste. Oo, yan. So, kasama dyan yung wag kayong do not leave human waste within. Nakalimutan ko gano'ng kalayo eh. May certain distance. Number 2.
may certain distance siya away from water source Oo. yata. Parang 30, Dapat, 30 meters yata or 50. 50. At Mga least ganun, 50, di ba? make it 50 na. Tapos hukay. Mm. Talaga. So dito, wala namang maghuhukay sa atin, no? Kasi may CR. Mm. So, safe tayo, safe. So, next, number 4, leave what you find. Ito sabi dito, do not pick plants, disturb wildlife, or Naku, take madami sa natural ano or yan. cultural objects as souvenirs. Bawal manguha ng bato mo Yung picking ng plants, isa pa yun, mahilig yung pag may nakikita, di ba yung tayo yung kukuha. Din ng wildlife, paano to? Yung pagsigaw sa wildlife, pagka nasa sobrang remote ka, tapos yung sigawan kayo. Mm. Minimize campfire impacts. May gusto ko, may stove naman marami kasi mga mahilig. May mahilig Bonfire tayo, mag-bonfire. di ba? Para saan? Pang story lang, di ba? Hindi naman kailangan mag-bonfire. Siguro yung sa bonfire, kung merong established na talaga na firing, okay lang naman. Oo. Pero kung gagawa, kung kailangan nyo talagang gumawa ng bonfire, make sure na merong ano yun may step-by-step yun na dapat walang flammable thing, tapos may bato na ring talaga para hindi kumalat. Kasi pag nasimulan mo yan, tapos meron na iwan na remnants ng campfire, syempre yung mga susunod sa'yo na, pwede pala mag-campfire Oo, dito. dito meron nakita ko dito sa likod. Pero malapit naman sa tubig siguro kaya inaalaw nila. So, next, number 6, yung respect wildlife, nga katulad na na-mention natin kanina. Pero ang pinaka-highlight naman dito sa respect wildlife, yung wag mo silang pakainin. Di ba, yung sa mga unggoy, lalo dun sa may Sa kaibyang, Subic, sa kaibyang, di ba, ang hilig nila magpakain, parang pag nakita papakainin. Kaya, Bakit bro? Kaya Bakit actually, di kasi- pinapakain? kasi pag the moment na i-introduce mo yung human factor dyan, isipin na ng mga animals sa parang, nakascore ako dito sa koyang to. Sa akin naman, ang naano doon is nasisira yung nila, survival instinct nila. Magre-rely sila sa tao lang. Nagre-rely na sila sa tao. Imbis na dapat, 'di ba, kasi design sila to survive May survival instinct sila mag-hunt sila, 'di ba, sila ng food nila. So ayun, tas ito pinakalas, be considerate of others. Yung keep noise levels down. So far kung lahat naman dito discipline. Para naman nagbibideo okay. Yun lang naman no. So hindi ko alam ano oras ba lights out natin. May nagbibingo pa Yung pinaka last line natin bibitawan dito. Alam niyo ba to? Take nothing but photos, kill nothing but time, leave nothing but footprints. But footprint. Asa na yung baliw sa likod ko? Wala na. Ang dami yung outtakes. Sige, hawak So, ang record. thank you. Matutulog na kami. Thank you. Good night. Bye-bye. Ron, kamusta yung tent mo, Ron? Hindi pinasok? Ito lang yung sapatos ko. 361 na... Oh, ayan may dalawa na kami naka 361 dito. 361, cheng. Parang Norda yung datingan. Parang Norda yan, bilisan mo lang yung lakad mo pag may tumingin. Mananalo. Nag-interviewan kami kagabi. Crude CC bro. Tama ba? Yung crude CC. Ang honey bar yung pinalaman mo Pang! Diba? Shot. Sige. Iba mo na yung kutsa. Ito pre, maraming tubig. Okay din na hindi nagmamadali. Parang ang sarap yan na may babalikan pa kayo. Tulad ko na kami apat na unang 7 days lang. So kailangan namin i-maximize yung 7 days na yun para mabuo yung ride. Mura pa. Meron pang kaya pang imura yun. Sa amin nga, parang core memory sa amin na nakikita ang ginawa niya. So lang din yung sequence kung paano siya naging 18 Sige, bye-bye. Thank you. Hotdog. Ayan, dinuguan para healthy. Tama ako ba? Nag-sinishare niya kasi nag-bike kayo kahapon. Sabi ko, nakaka-proud naman yun. Gandang bonding, di ba?
Ilan ang age gap niyo? Bukod sa maraming hotdog na dala mo. Yung ba yung secret mo? Bukod sa hotdog. Cycling cup po. Oh, sino pa? Anong kulay? Magkano to man? Ito si tropa ko. Oh, ano? 700 lang, men. Oh, QR? QR ko. Ano yan, sir? 700 na lang. Yan sa mga gabi. Next year, pre, sama kami mag-aan. Sa Carino Grandstand, pre. Oh, pati taong grasa invited. Bye-bye. Bye-bye po. So dito na natin tapusin tong video na to. Nasa last part na kami siguro. Mga 30 kilometer pa siguro. Pero grabing wild no experience. Thank you Sakit. Personally Kuya Nognog. Thank you for organizing. Thank you for organizing etong Swift Camp 2026. Basta sobrang chill, sobrang fun, sobrang connected, and sobrang peaceful. Basta sana ganito yung ideal community. Masaya lang. Mutual friends, thank you. And sa lahat ng nakaapiran, grabe nakaka-overwhelm na may mga nakaka-recognize sa ginagawa natin, may nakaka-appreciate sa ginagawa natin. Iba yun, yung mga nakaka-appreciate ang ginagawa natin. Iba yun. Fuel. That's it. Swift Camp Out 2026. Solid. Sana next year ulit. See you. Bye-bye.